Here you go. We are loaded. Opo, tama po ang narinig nyo. Puno na naman po ang lagayan namin ng panggatong. Para po sa inyong kaalaman, hindi lang po ako ang nag-chop ng wood. Kung mapapansin nyo po, no, ito po yung mga sizes ng mga wood na china-chop po namin. Binubuhat ko po yan at nilalagay po sa sangkalan po para po mas maayos ang pagka-chop ng wood. At malamig din po sa pagkakataon pong yan. Naisipan ko namang hingi ng extra gloves sa asawa ko dahil napakalamig at nangingimay ang aking kamay. Oh, I do it. Go get your stuff. We'll take 10 seconds. Okay. Then you can ride with me. We can actually do. At yan nga po, dahil nga bida-bida ako sa trabaho niya, pinangalis ko na siya para bumili ng gasolina para sa amin pong traktor. So ito po ang mga lag na kinakat namin ulit ay para po sa aming pang-init ng bahay. At wala po kaming automatic na heater. So kailangan talaga namin itong gawin. Okay, you have to lift it out of there. No, You're fine. out of my way. I don't What are you wanna. gonna do? Let go of it? Ayun nga, pinaalis ko nga siya dahil ayoko nga na madisgrasya siya. No? Para po sa kaalaman ng karamihan, ang pamumuhay po sa labas ng bansa po ay hindi po basta-basta. Bukod po sa pag-adapt ng kultura, at pag-acclimate po ng ating katawan sa kanila pong weather ay napakahirap po. Kahit po ako ay naririto na sa labas ng bansa at 3 taon nang nakatira dito ay hindi pa rin ako ganong bihasa sa pamumuhay na meron sila. Yan nga po yung aking 11 years old na anak ay bumaba na sa bahay para tumulong na sa amin. Habang nagkakat nga ako ng lago, napansin ko nga yung anak ko doon ay nag-struggle sa kanyang chinachop. Kaya naman ay pinuntahan ko na siya at binidyohan ko na lang. Pero yun na nga, pinakitaan ko siya ng technique para magpakitang gilas yung kanyang nanay at i-demonstrate kung ano at paano nga ba ito gawin. Pagkatapos nga nun, nag-break muna ako, pumasok na sa loob ng bahay at para makapagpainit naman at makainom ng tubig dahil yung ilong ko rin ay tumutulo. Sobrang lamig, hindi na kinayanan. Tuloy pa rin ang laban. So, mukha lang yung madali yung mag-chop ng wood. Pero sa totoong buhay, Diyos ko po, sobrang tigas. Kasing tigas ng ulo ko ng bata pa ako. I'll get out of the way. Get out of your head. Go. Get out of there. Go. Get out. Go. I don't want. I'll let go in time. No, get out of there. How's that? How am I doing? Yeah, better. Well, you start on the other end. Hindi ko talaga alam kung inaasar ko nito minsan eh. Pero alam ko na nadya talaga yan. Na nga, dahil dumating na nga siya, nag-cut na rin siya ng wood. So, mayroon kaming kanya-kanyang sangkalan para sa aming log. So, yan yung anak ko. Nag-cut din siya. Yung kinat niya ay para starter ng wood, ng fire. So, yan siya. Struggle talaga yung pinakamaliit na yung sanga na yan. Yan, kung mapapansin nyo, nagsanib puwersa na nga kami dyan, pamilya, para at least makatapos na kami. At tinuruan ang asawa ko, ang aming junakers, na mag-cut ng maliit na wood pang start ng fire. So, ayan. Kung mapapansin nyo, no, hindi yan basta-basta. Yung axe na hawak ko na yun is sobrang kabigatan. Kapag hindi ka mag-ingat, pilay ang abot mo. Bago yan, nagchismisan na ng asawa. Saglit yung nakita siya sa akin. Yan. Yan. Ayan ang pinakita niya. Napakaganda ng weather. Pero napakalamig. Mukha lang may araw yun. Ayan, nag-umpisa na siya mag-cut ng log. Hindi naman siya pinakamalaki pero siya yung pinakamakunat na i-chop. Pero nagawa ko pa rin biyakin, diba? Patigasan talaga kami.
Yan nga no, pagkalapag ko nga niyang lag na yan, niyaya niya ako magpunta doon sa likod. Kasi nga, meron naman siyang bagong idea para doon sa sampayan na nire-request ko sa kanya na sabi ko gawan niya ako. Balik tayo dito sa ating pag-chop ng wood. Salamat sa Diyos at ako ay nakatapos na rin. At tuwang-tuwa yung aking kaluluwa. Yan, nagdadakot na ako ng mga log. Tapos kukulik ko yan gamit yung fabric para mabuhat ko yan siya mamaya. Punuin ko muna yan. Tapos kapag ready na, yan, buhatin ko yan siya papunta doon sa taas. At isasalansan. Napakabigat niya, sobrang bigat. As in, kung ako ay isang mahinang nilalang, ay naku Diyos ko po, baka yung isang piraso niyan hindi ko mabuhat. Mahalaga talaga yung nag-exercise tayo. Kahit hindi naman ako nag-exercise, natutulog lang ako. Tamad na ako mag-exercise. Kaya yan, mahinang nilalang tayo ng kaunti. Pero sige lang, para sa para sa hit lang, ipaglalaban natin yan. Kaya yarn, papansin nyo yan, balik-balik ako yan dyan para lang mapuno yan. Kasi itong area na yan, yan yung ginagamit namin for 3 weeks sa fire or natural heat namin sa loob ng bahay. Ang goal namin ay mapuno namin tong side na to para magkaroon kami ng easy access, especially pag gabi na, kasi pag hapon or pag gabi na ay sobrang lamig talaga, as in nakakasakit sa ulo. Parang parang aywan ko lang, parang kailangan mo magsuob araw-araw. Kaya ayan, pero dito lang muna namin yan nilalagay, malapit dito sa pinaka namin yung balcony. Pero kapag nagawa na yung aming shed, ay ililipat namin yan at lilinisin namin. Sa ngayon ay temporary muna dahil nga naman ang aming bahay ay under renovation. So karamihan sa aming mga inaasahan na space ay hindi pa nag-e-exist. So yan nga pala yung aso na ni-rescue ng anak ko tsaka ng aking banana. Ang pangalan niya ay Red. Napaka lovely boy niyan, kahit sobrang kulit. Yan nga, kumuha na ako ng maliit na mga piraso ng wood para pang start ng a fireplace. Tama ba? Yan yung ginagamit namin pang start. So meron din akong mga kinukulik na maliliit na piraso ng wood. Ang tawag dyan ay bark. So inipon ko yan siya para isa rin yan sa magandang gamitin pang start ng fire sa fireplace. So ayan ginamit ko na nga yung malaking tools na yan. Hindi ko alam kung ano yung tawag niyan, pero yan yung ginagamit ko para kolektahin or ipunin yung mga bark na pwede namin gamitin pang dinga sa fireplace. So yung bark is yung maliliit po na piraso ng wood na nanggaling po sa pinagtsapan namin ng kahoy, at sinasama ko na rin yung mga dry leaves kasi mas mabilis kasi siyang sumiga kapag ganyan. Tapos iniipon ko pati yung maliliit na mga kahoy at nilalagay ko rin sa planggana. Okay, ayan dahil nga naman ako ay tapos na at i-ready ko naman yung paglilinis ko dyan sa aming balcony, at iipunin ko ulit yung maliliit na bark na yan at ilalagay ko sa maliit na planggana para sa aking pangdingas. At yan nga, dahil nga sa palagay ko ay tapos na ako at ako ay nag-ready na pumasok sa loob ng bahay.
Siyempre, pagpasok ko yan dyan, hindi mawawala ang mga surprise. Ayan. Yang mga yan, ipag-aalis ka, magbubukas ka ng pinto. Ganyan ang pagkakasalubong nila sa akin. Parang akala mo ay hindi nila ako nakikita. Araw-araw po kaming ganyan. So, yan nga po, no, dahil nga naman ako ay tapos na mag-chop ng wood, so napagdesisyonan ko na nga mag-warm up na lang po muna. Dahil nga naman sa dinami-dami ko ng pinlano na mag-workout ay hindi na po natutuloy. Puro na lang po ako si umpisa. Kaya yan po, yung aking mga anakis na piling galing sa matres ko ay todo suporta po yan sila. Kaya binabantayan nila ako ng sobra. At hindi pa nga nagiinit ang treadmill sa akin at kailangan ko na nga pong lumabas dahil nga po yung aking pong banana ay meron na naman pong dalang another batch ng treadmill. Akala ko po ay tapos na ang aking gawain. Pero hindi pa po pala. Di bali po siya po ang nag-cut ng wood gamit po ang soso at ako naman po ay ang nag-chop. Kaya po nagdesisyon na lang po ako na tulungan po siya na ibaba po or unload po yung mga kahoy na nasa truck po niya. At inumpisahan niya na pong mag-cut ulit ng wood. At sabi niya sa akin na magpalit daw ako ng aking suot dahil alanganin nga daw po ang aking suot. Madali po akong madaplisan. Sa konting pagkakamali ay pwede pong mabasag ang aking mga kabuto-butuhan. Kaya po nagdesisyon po ako na magpalit po at suotin po ang aking unang suot na damit panglabas. At bukod po dyan, hindi rin naman ako makakapag-short dahil sobrang lamig din naman po. Kaya nga naman ay ako ay sumunod na rin po sa kanya at ako ay nagpalit na po ng mga dapat na suotin sa labas. Nang ako'y ready na nga, no, inagaw ko na nga po sa kanya yung axe para ako na po ang taga-chop po ng aming wood. So, ako po ang taga-chop at siya naman po ang taga-load sa aking pong sangkalan at para po mas mabilis po ang trabaho. Para naman ay makapasok na ulit ako sa loob kasi sobra pong lamig. Pero nag-i-enjoy po talaga ako dyan sa ginagawa ko. Kaya nga po, ako po ay talagang palabida-bida sa mga gawain niya at inaagaw ko talaga yan kapag mga ganyan. Kasi nga naman po, hindi po lagi akong nagcha-chop ng wood. So sa pagkakataon na yan, wala lang po akong trabaho. Kaya po sabi ko, tutulungan ko na lang po siya. Kaya yan po, ginagalingan ko talaga ang performance. Sana all. Sa totoo lang po, no, ito pong size po ng wood na to ay napaka-basic na lang po sa akin i-chop, ano. So, kasi nga naman, ako po ay mas natutong or naunang natutong mag-chop ng malaking wood. Kung mapapansin nyo po dito, ang mga wood po dito ay hindi po pangkaraniwan ang mga size po nila. Na-compare po dito sa Pilipinas ay talagang maliit po. Kung isipin nyo or imagine nyo, walang mahina sa pamilya na to. Po rito ay gigantic. Incredible Hulk ang magulang mo. At bukod dyan ay nag-i-enjoy din talaga ako sa ginagawa ko. Mas lalo na kapag mayroon akong ka-teamwork. Tingnan mo, nabiyak no.
Kita mo yun? Nabiyak mo sa dalawa? Hindi. Ah, di ba? Use the other one, drive it through it. I can't. I can't take it out. Jump. Daddy to the rescue. The family of Incredible Hulk. Daddy to the rescue. See? There you go. Let's go through. Right? Or you need more bigger. Yay! This makes good little kid one. The angry release your angry bird. I have to do those. I'll do it if you want, but you can do it. Oh yeah, there's more right there. Yeah, bye. Right there. Here you go. We are loaded. So, yan na nga yung second batch na nakat namin, ano. So, meron pa yan dyan. At, papansin mo, yan yung ginamit niya na truck. Tubuhatin yung mga logs. So, ayan na, ganyan na karami yun. At, kinolect na namin yung last batch. At, nilagay naman namin sa isang side. Kailangan namin niya mapuno. So, yun, di ba? Yun yung teamwork namin. Pag talagang may teamwork kayo ng ano mo, partner mo, may magagawa talaga kayo. Pero pag nagpapatigasan kayo ng ulo, ay ewan ko na lang sa inyo. Pero ayan na nga, tuwan-tuwa yung anak ko. Kaya na-stuck yung ano niya, apps niya. Alam nyo ba na nakaka-stress relieve yung pag-chop ng wood? Kaya nga sabi ko sa asawa ko, yung friend namin, nakilala namin na pwede namin ipagawa to sa kanya para lang matanggal yung anger issue niya. Pero nahihirapan ako makipag-chika-chika ng English, kaya yan, nosebleed tayo dyan. So, yan na yung lahat ng na-chat namin. Talagang good teamwork.